Correct, parang napupuno na ba or something? Ay, ganun ba yun? Ah? Anyway. Nalito. Nalito. Okay. Anyways, at least kumakanta siya. Yeah. At ilalabas ang kanyang feelings. Anyways, hindi ba naman libangan? Aside from pagkanta, yung sports, gano'n may mga nagiging negosyo. Ay, alam mo, Tej. Sobrang hilig nila doon. Oo, ngayon. Ngayon, parang, I recently tried my hand at baking, mga lasagna, mga cookies, ganyan. Ay, hindi pa kami nakakatikim, ha? Ah, For the okay. record, lahat po kami dito hindi pa nakakatikim. Oh, you need it, Sabi naman. kaya naman. Sige, next week magdadala ko dito. Kayo na mag-approve kung papasa siyang i-business. Good, akala ko kami unang bibili eh. Hindi, papa-approve ko sa inyo kung pwede. Sige, pwede na siya ibenta. So, paano po talagang ibenta? Yan, oo. Masarap ba? Yeah. Sabi? Free time. Sana. Sana magustuhan niyo. Ayan. Anyway, ako wala po ang gagawin gano'n. Wala po akong effort mag-bake. Wala akong gano'n. It's okay. Anyways, time is gold, sabi nga nila. At wala nang ibang makakapagpatunay dyan, kundi ang mga entrepreneurial nating kababayan. Maging mga libangang kadalasang pampatay oras lamang, aba ginagawa nilang profit making or profit generating endeavor ba? Kahanga-hanga, di ba? At nakakainip. Ito, at tulad na lang nitong isang Pinay sa Saudi na ginawang business ang kanyang hilig sa pag-drawing. Panoorin natin. Senior writer sa Arabian Woman magazine sa Dubai si Rhea Mendoza. Ngunit bukod sa pagsusulat ng mga artikulo, hilig din niya ang pagguhit. Nanatili lamang itong hobby sa loob ng matagal na panahon hanggang sa makakitaan na ito ng potensyal na maging negosyo. Ngayon na isa ng professional sa caricature sa Dubai si Rhea. When I started, mostly it was from friends because they know that I draw. And as the time went on, nag-spread din siya kasi I use internet. Mostly my ads are online. Taong 2006 nang mag-put up si Rhea ng sarili niyang site sa internet, ang Orange Jar, natampok ang kanyang caricature. Dahil sa accessible sa internet ang kanyang negosyo, nakakatanggap si Rhea ng orders mula sa iba't ibang lupalop ng mundo. Meron mula pa sa Singapore, US, London at maging sa Pilipinas. It was very rewarding to hear na, okay, they like it, they said that they even spread the word about my work. Ang kanyang mga caricature ay madalas ibang regalo sa wedding anniversaries at birthdays. Pinasok na rin ni Rhea ang pagdidisenyo ng posters. I prompt them, like, for instance, if you're having one done, like, ano ba yung interest mo? Do you like a certain rock star, a certain celebrity, or do you like modern dancing, skydiving? Whatever interest of yours or of the people na pagagawa ng caricature can be placed there. What I do is a combination of freehand and digital, but what I produce, yung final output, it's digitally printed. Umaabot ng 1 hanggang 3 araw ang pagbuo ni Rhea ng kanyang mga likha. This is quite easy to do naman, and I only do it on my off hours. Kasi, well, you have your set hours for work, and I do work during those times. Tapos kapag uwi ko sa bahay, that's when I do this. Maliban sa extra income na nakukuha ni Rhea sa paggawa ng caricature, higit pa rin ang kasiyahan na ibibigay ng patuloy niyang pagguhit. It's nice to have a hobby here, and it's nicer to have a hobby that earns. Maha Moralde, Dubai. Wow, hindi ka makadawin ng video diretso. Promise. Ako naman, modesty aside, hobby ko talaga yung nagpo-portrait making, drawing, ganyan. And before, nung college, nag-caricature rin ako sa school paper namin. So, nakakatuwa kasi. Ito pa yun, hindi pa namin natitikman. Dinadrawing kami ni Mickey. Next time, habang nagsiskills, drawing na lang natin si Lahat Mickey. na lang hinihirit eh. Pero ang galing imagine mo, teacher, ang daming umu-order sa kanya from different countries. Galing talaga. At Pinay yan, The ha? power of the word. Yes, definitely. Kaya kung meron kayong mga libangan na gusto nyo pagkakitaan, subukan nyo nga internet, malay nyo. Yon. Malay nyo. Ba? Okay. Meron naman tayo nga kapamilya.